What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Cause, baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway, I can't stay. Cause I know that all I know, it's time to go. Ayan, hello guys. Good morning. Good morning sa ating lahat. Good morning to everyone. Welcome back to another vlog. Another day of vlog na naman ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Hopefully, marami tayong magawa today. Nakakaloka as in 9:30 or 10 o'clock na ako nagising. Grabe. Kasi nga, hindi ka ba naman mapapagod kung parang hay, naku, nakakaloka yung yung pinuno kahapon. Sobra, napaka-racist dong. Sobra, as in. Racist kung racist talaga. Inom muna tayo. Idaan na lang natin sa kape. Ayoko nang dig down deeper into details, lahat-lahat mga syalak kasi ay baka sumakit pa yung puso ko, sumakit pa yung ulo ko, and usually kapag nasa-stress ako ng sobra-sobra ay sumasakit yung ulo ko. Meron kasi akong parang tinatawag nating tension headache. Yun ang meron sa akin, tension. So kapag merong so much tension, so much stress, ay sumasakit yung ulo ko. Ayan. Akala ko dati dahil sa sugar or I'm dehydrated, yun pala hindi. I have what we call English tension headache. Ayan, magbasa lang tayo early in the morning ng mga comment ng ating mga subscriber. Nakakaloka. Ayan, unahin natin dito si Ma'am. Pasensya nga pala or pasensya na sa inyo guys kung minsan merong mga nagchat-chatan bakit daw yung mga comments na binabasa ko ay hindi ko siya fina-flash sa screen. Ano ba yan? Mag-edit pa ba ako ng bonggang-bongga? Kung hindi naman ako charis, hindi pa ako professional YouTuber. Syalak. Yes, kumikita ako, pero hindi naman sobra-sobra. Hindi naman ako yung parang professional. Basta yun na yun, professional na lang. Wag na nating pahirapan yung sarili natin. Hindi ako professional vlogger or something. So, nagbablog lang ako ng everyday life ko dito, kaya Kerebels na yun, kahit hindi ko siya, kung minsan naman, fina-flash ko naman siya sa screen, pero pag tinatamad na ako, dead makers, bahala ka sa buhay nyo. Sherlock. Ayan. Pusin natin. Sabi ni Ma'am, na-imagine ko, same din dito sa ME. Alam nyo guys, or alam mo Ma'am, ni-research, hindi ko talaga saan kayo yung ME. State pala yun, main pala yun. OMG, nakalimutan. Dati memorize ko yung mga abbreviation in each states, pero ngayon hindi na, wala na. Nung nandito na ako, mas lalong bumaba yung kaalaman ko sa US Geography. Nasa taas pala yun. Malapit na pala yun sa sa Canada. Ayun. Mababait kasama ang mga puti, pero grabe ang tatamad. Ilang patients lang mga pagod na sila. Kaya ikutan ng admission lagi kami, Pinoy agad. Kahit mga nakabalot din, mga tamad din. Survive na lang talaga. Still waiting ng PD na ma-current kahit saan. May mga magugulang talaga. Siguro ang dating ni Ma'am sa main, tapos still waiting siya ng PD niya. Ay, nako, iba kasi yung dito, iba kasi yung feeling dito kapag sila yung naging tamad or sobrang tamad. At least sa Saudi, kasi, yung sinasabi mo nakabalot or something. Nung nasa Saudi pa ako, hindi ko masyadong feel. You know why? Because konti lang yung mga lokal doon. 'Di ba? So hindi mo mafe-feel kasi karamihan sa inyo ay mga Pinoy.
'di ba? So parang hindi mo halos mapil kasi ang ano dito, ang well distributed doon, yung parang sacrifice or well distributed doon, yung parang yung parang hinagpis ninyong lahat, 'di ba? Yung hirap, well distributed. Pero dito kasi ang dadami nila. Lalo pa kung mag-isa ka lang na Pinoy sa isang isang duty, mag-isa ka lang na kuday as in lahat ng difficult sa'yo. 'Di ba? Tulad ng nangyari sa akin kahapon, ang ginawa ng bruha. I mean, time ko nang magka-medic, pero alam nyo kung anong ginawa? Hindi nilagay sa akin kasi yung papasok na medic is ambulatory, wala halos gagawin, nilagay sa iba. Nung hindi ko pa tayo magka-medic, pag merong parang halos mamatay na, masakit na, kuday, yung parang hindi karapat-dapat na ilagay sa bed ko, ilalagay doon. Hindi nga siya talaga karapat-dapat kasi transfer nga eh. Right after ng CT, transfer sa sa critical pad. Transfer niya kasi maano na siya. Shalak. Madami nang nagko-comment na parang hindi tama yung ginagawa niya. Ayan, next. Wag na tayong mag-focus doon. Talagang nakakaloka ang mga puti dito sa East Coast. As in super racist. Pero pag sinabihan mo yan sila ng parang, uy, racist ka, naku, day, magpapakamatay na awayin ka. Kasi parang insulto talaga sa kanila yun. Parang galit na galit. Pasensya. Parang galit na galit yan sila. Parang hindi nila matanggap. Eh halatang halata naman sa mga attitude nila, di ba? Na parang racist sila. Next. Hello, Nurse Can. Thank you sa mga advice mo regarding being sa US nurse in Ohio. Hopefully, we can meet you in person next month ang dating namin sa cold water. Alam nyo guys, ano ba yung napuntahan ko? Yung napuntahan ko lang dito Cincinnati, Ohio. Dayton, Ohio. Catering, mga ganun lang. Hindi pa ako nakapunta ng cold water. Saan kaya yung cold water, Ohio? And sana makita ka namin pag napasyal kami sa Dayton. God bless you. I hope to meet you guys pag nandito pa ako. I will be here up until siguro mga July or August, mga ganyan. I'm still here for this summer. Before pa siguro ng fall yung alis ko. Okay. Dapat sa ER, ma-decide na nila kung ang pasyente dapat dalhin sa ICU. Ang hirap ipadala nila sa MedTele, tapos pag nag-code sa kadadalhin sa... Yes, nakakaloka guys. Maganda yung ganun kasi sa ER pa lang nasa-sort out na. Pero sa amin, hindi magaling yung mga magso-sort out. Imagine niyo, ICU patient mapupunta sa non-critical. Nasaan ang hustisya? 'Di ba? Supposed to be lahat ng mga possible ICU admits is dapat doon nilalagay sa critical pad. Pero ang nangyayari sa amin, Diyos ko Lord, nasa non-critical pad ka, nag-handle ka ng 4 na pasyente, pero yung 2 bed mo is nagdi-DKA and so on and so forth for surgical, kasi lahat ng mga DKA patient namin ang sort out sa surgical ICU. So, meron ka na yon. Tapos isa pa, meron ka pang ICU patient na parang, Diyos ko Lord. Tapos lumalala kasi yung namin, yung parang area namin. Kasi kung minsan, I don't know kung, paano ko sasabihin ito? Kung minsan, okay, na-intubate na sa non-critical, ibablock lang yung isang bed, hindi pa nila aalisin or ita-transfer. Maski naka-hold pa doon ng matagal. Imagine niyo mga 1 or 2 hours na intubated patient nandoon sa non-critical. Nasaan ang hustisya? Ay, shalak. Kaya dapat lumayas na talaga, Diyos ko Lord. Delikado ang lisensya. Diba? Hindi lang naman about sabi niyo, ay, pare-pareho lang naman tayong RN. Yes, pare-pareho lang tayong RN. But how could you watch 2 critical and 2 non-critical? Ano ka, si Superman? Diba? Maski sa ICU, maximum of 2 critical yung hinahandle. Tapos, yes, maximum of 2. Halos lahat ng mga procedure ay nagawa na. Ito, fresh patient, gagawin mo pa lahat. Assessment, Foley.
ko, Lord. Iniisip ko na lang parati na ginagawa itong preparation ng God sa akin. Ginagawa itong yung parang sana pag lumipat ako ng ospital ay yung parang ay napakahirap, pero since na-experience ko yung mga ganito ay chicken na lang yan, madali na nga. Mas sobra pa yung ginawa sa akin ng mga Saragosa. Diba? Yung parang maisip ko na lang yung paglipat ko sa Diyos ko Lord, ano na lang to, chicken, sobra-sobra pa nga nang ginawa sa akin ng mga Saragosa, ginawa akong tagabalat ng patatas. Diba? Ay, nako, Diyos ko Lord, mamamatay ako sa inis, buisit. Eto pa, basahin natin, eto pa. I really like you, Nurse Ka. No pretension. Everything is raw. Yeah, everything is raw kasi bobo mag-edit. Walang alam sa editing. Pasensya na guys. Wala talaga akong alam. Shalak. Continue vlogging and please don't stop. Kahit pa daily vlogs, lol. Learn a lot from you. I'm not a nurse but I'm based here in the US as a medtech. Very good ka talaga, Skin. Every episode mo, di ko pinapalampas. Silent viewer. Thank you so much. Thank you so much po. Maraming salamat sa pag-watch ng vlog ko. Kahit ganito parang raw at wala masyadong so much content and everything. Shalak. Diba? So, ayan. Parati kong binabasa yung comment ninyo kasi sometimes there are comments or question na parang much better ko siya masasagot in video. Wala, tinatamad lang talaga ako mag-type. Charis, joke lang yun. Pero much better na, no, na nasasagot ko yung comment ninyo in video para, parang wala akong ma-miss kung ano talaga yung maisip ko. Kasi sometimes, maiiklian mo yung pagta-type ng video kasi nga, sometimes busy ka, sometimes, aminin mo na, tinatamad ka talaga. Charis, joke lang yun. Walang time, naghahanap ng jowa. Ay, joke lang. Ayun, Nurse Can, lipat ka na dito sa Canada. Ayoko namang lumipat sa Canada, not unless na Canadian yung magiging ko. Charis, joke lang yun. Ay, sabi pa dito, welcome to Houston. Welcome to Houston. Check mo maigi yung reviews. Yes, yun yung before pa ako magtingin-tingin ng mga amenities tsaka price kung magkano, ang tinitingnan ko ngayon is yung reviews. Pero wala pa akong definite ngayon, pero meron na akong mga target na mga apartment na pagrerentahan. So, hopefully, ang usually tinitingnan ko or kiniconsider ko naman is yung mga 4-star and above na mga reviews. Hindi naman ako masyadong nagtitipid pagdating sa apartment. Though dito, etong siguro kaya maraming nagsasabi na parang sooner or later, itutur ko kayo kung gaano ka-garbage, sabi nga ni Jack Ash, yung aking apartment. Itong apartment na to, you can get it in Dayton for around $500 or $600 probably. Pero, since nandito ako sa isang magandang community, is umaabot siya ng $900 to $1,000 yung, yung renta. Kaya siguro nasabi niya parang garbage. Pero nasa magandang safe and safe community. So, hindi siya parang, yung value niya in terms of looks, hindi siya naaayon sa binabayaran ko. Pero naaayon siya kung nasaan mismo yung apartment. In which malapit siya sa Costco, malapit siya sa Myers, malapit siya sa Kroger's. 5 minutes away lang, guys. Maski lakarin ko. Gusto niyo lakarin ko? Pwede namang lakarin. Kaso nga lang, pag uuwi ka kasi ang dami mong bit-bit. May car naman. Ba't di natin gamitin, di ba? O siya, sige na guys. See you later. Shalak! Yan, anong oras na guys? Shalak. Uy, ulan pa. Shalak. Tingnan nyo, wala akong kaalam-alam na ulan pa pala. I mean, umuulan sa labas. Shalak. Punta lang tayo ng gym. Anong oras na ngayon? Siguro mga 8 o'clock na, 8 plus na, pero maliwanag pa rin. Nakita nyo naman guys, di ba?
Ang liwanag pa rin. Nakakaloka. Naloka naman ako sa ano ninyo, sa comment ninyo guys, doon sa last or yung vlog ko kahapon. Shalak. Lagay natin dito. Shalak. Ayan. Iganyan natin. Ayun, naloka ako sa ano, mga comment nyo guys. Doon sa comment about sa racism. Shalak naman, Diyos ko Lord. Yung iba, okay, basahin muna natin yung pinaka-comedy. Pinaka-comedy, yung pinaka-shalak talaga. Ito guys, so, sabi dito, ipabarang ni mo, sir. Diyos ko Lord. This made my day. Ito pa, inisin nyo pa lalo at ipakita nyo talagang shalak siya. Kayang-kaya ang trabaho. Yes, kaya naman yung trabaho guys. Yun nga lang makikita mo talaga yung pagkaano niya, yung parang pagka-unfair or parang sinasadya niya talagang parang mang-inis. I think she wants to provoke me and say something. Yun talaga yung parang gusto niya. Kasi ginawa niya to dati sa isang nurse. Na lumipat na sa ibang campus. Kasi inggitera kasi siya eh. Inggit siya sa nurse na yon na parang ginawa niya talaga yung makakaya niya para ma-provoke at umalis ng kusa yung babaitang yun kasi nagma-masters eh. Kasi ambisyosa kasi to eh. Siguro gustong ma-promote or ayaw nalalamangan, ayaw yung parang naanuhan, so ganun. Eh, yung babaitang yun na nagma-masters ay ano siya, parang hindi siya gusto ng management. Hindi siya masyadong yung parang bet. At itong babaitang to ang bet na bet. Kasi nga, kapit toko or kumbaga, ang tawag nila dito ay ass kisser. Parang mga ganon, 'di ba? Parating nakaluhod ito sa management. Ayan. Basahin pa natin yung isang take your rest, nurse Can, ipag-pray natin yan, may araw din sila. Thank you kasi na-share mo ang totoong nangyari and we can learn from this video and you've showed na pagiging matatag kahit. Yes, dead makels na mga shalak. Ay, naku, naiinis ako pag ganito yung Ayan. Ba't kaya? Hindi siya. Gosh. Diyos ko Lord, nakakabwisit ang Ayan, makikita nyo na yung nakakainis yung camera. Nagsuslanting siya bigla ng ganyan. O, diba? O siya, sige na mamaya na lang at pupunta pa ako ng gym. Nakakaloka naman yung ipabarang. Ipabarang talaga. Shalak. Sabihin nyo nga kung meron kayong kilalang mambabarang. Charis, joke lang yun. Shalak. O siya, sige na muna ako. Drive muna ako papuntang gym. Ayan guys, kakauwi ko lang galing gym. And kakakain ko lang din ng aking pre-workout. Ayan, sagutin natin yung ilan sa mga katanungan or yung mga comments na bagong comments sa ating vlog ng mga friendship natin na taga-subaybay. Ito. Ang sabi, tama desisyon mo, Nurse Can. Mas maganda lumipat sa Texas. Pabayaan mo yung mga nang-aapi sa'yo. May balik din sa kanila ang ginawa nila. Just pray and continue to be happy. Yeah, deadma kills na. Hindi ko napapatulan kasi pag pinatulan ko pa baka baka hindi lang maganda yung mangyari at ma-disappoint lang ako, 'di ba? So, mahirap patulan yung mga taong matindi yung kapit sa management. Kasi kahit anong mali nila ay kakampihan at kakampihan din ng management. Tapos, in the end, pag-iinitan ka ng taong yun kasi wala naman hindi naman siya matatanggal. So, lalo na kapag yung kinalaban mo is merong slight influence, not just sa area, pati sa mga sa mga kasama mo sa area.
Kasi ang gagawin nila yan, since inaway mo yung isang yon, yung nanay, yung mga kapitto ko or mga ass kisser, magagalit din sa'yo, 'di ba? Ipapakita nilang galit sila sa'yo kasi gusto nilang magpa-impress doon sa taong kaaway mo. Parang ganun. Ganun yung mangyayari. So, in the end, ikaw din yung mahihirapan. So, ako, dead makils na ako. Bahala sila sa buhay nila. Shyalak. Ayun, isa dito sa totoo yan, nurse Can, when ka lilipat ng state. Actually, guys, matagal ko nang naplano yung paglipat ko sa Texas kasi, ano to, siguro, last year pa ng mga bandang August or September. Kaya nga nung bandang November or December ata, bumisita ako ng Houston, Texas. And tiningnan ko talaga kung anong meron doon, kung sa tingin ko ba is magugustuhan ko yung vibes doon sa Houston, in which nagustuhan ko naman. Kaya lilipat talaga ako ng ibang state, which is yung kino-consider ko nga or yung lilipatan ko nga ngayon is Houston, Texas. Kaya nga nung pagkalabas ko nung vlog ko, siguro mga August or September vlog ko na yun, madaming nag-aas ng kailan ka lilipat, hindi po ako yung parang pagka-desisyon is lilipat agad. Lahat ay nakaplano. Yung paglipat ko ngayong July or August kasi nandun na ako. Siguro mga last week ng July, mga ganyan. Yung paglipat ko, guys, ay nakaplano siya ng mga 6 to 8 months. Mahirap kasi na lilipat kayo ng ospital or lilipat kayo ng ibang state or magdedesisyon kayo ng ura-urada dahil sa galit lang kayo or frustrated or disappointed kayo. Dapat lahat ng bagay ay napagpaplanuhan, lahat ng bagay ay kalkulado dito sa Amerika. Hindi kayo magdedesisyon ng galit pa kayo or disappointed pa kayo. Though disappointed ako ngayon sa nangyari nitong June na to, pero itong plano kong paglipat ay nakaplano na siya. Siguro mga 8 months ago pa, nakaplano na siya. Napag-ipunan ko na kumbaga sa loob ng 6 to 8 months na yon yung mga magiging gastos ko or adjustment ko for the first 6 to 8 months, yung maunti-unting babayaran ko na buyout fees. Konti na lang kasi yung natitira sa contract ko pero hindi ko na siya talaga kayang tapusin. Ay napag-ipunan ko na, ready na ang lahat. Ready na ako emotionally, mentally, paano ba? Mentally, emotionally, physically, ready na. 'Di ba? Handang-handa na tayo. And sana, before tayo makapag-start ng work doon or matanggap, ay meron pa tayong konting panahon, like for example, mga 1 month, gusto ko munang mag-relax na naman, mag-relax, travel. Yan kasi yung hindi na natin magagawa kapag nag-start na tayo for the first few months. Kasi alam nyo na, syempre bago tayo, hindi tayo priority sa PTO, hindi tayo basta-basta makakapag-request off, for sure, kasi nga, aminin man natin o hindi, kapag tayo ay bago or newbie sa area, hindi pa tayo senior, so hindi tayo yung priority sa mga bakasyon, request off, ganitong schedule, ganitong ganyan. So, hindi tayo makakapag-travel or makapagliliwaliw for the first 3 to 4 months. Though, dito naman, based sa aking experience sa catering, is nag-start ako dito ng mga siguro sa floor March or April. Nung bandang September or August, nakalabas na ako ng bansa. In which, ilang months yun? Siguro June, April, May, June, July, August, September. Mga after 6 months, nakapag-PTO na ako agad-agad, karaka-raka. In which, I'm so thankful din naman sa area, dun sa old management. Pero yung management kasi ngayon ay parang hindi na siya maganda for me. So, mas gugustuhin ko ng lumipat. Pero, yung paglipat ko nga,
una kong nasabi sa inyo ay hindi siya yung parang dahil disappointed ako ngayon, lilipat na ako. Hindi. Matagal na tong nakaplano noon pang last year. Kaya nga halos hindi ko masagot yung mga nagtatanong ng kailan ka lilipat ng Texas. Kasi though nasabi ko nang lilipat ako, pero hindi pa naman yung parang pag nagdesisyon kasi ako, hindi yung agad-agad kara-karaka. Dapat pinaghahandaan natin. Kasi mahirap ng gumawa ng desisyon ng padalos-dalos at hindi ka handa. Not just physical, but financial. Dapat financially ready ka kasi mahirap mangutang, buti sana kung may magpapautang sa akin dito, 'di ba? Buti sana kung mawalan ako ng pera, pwede kong ibenta yung katawan ko at mag-GRO. Charis! Siyalak, 'di ba? Pero hindi. Kailangan natin ng matinding pagpaplano, matinding paghahanda, physically, mentally, and emotionally. Kasi hindi biro ang mawalan ng trabaho dito sa Amerika. Kasi kahit wala ka ng trabaho, yung insurance, bills, everything ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yung mga bills na babayaran. Yung car mo, tuloy-tuloy. Kaya lahat niyan napaghandaan ko na. Nalagyan ko na ng at least 3 to 4 months hanggang 6 months na yung mga bayarin sa car. Like for example, yung bayarin ko sa car is $500 plus a month. So meron na yung naka-ready na at least $3,000 to $4,000. Ready na siya. 'Di ba? Just in case hindi talaga ako magkaroon ng trabaho for the first 6 to 8 months, ganyan, meron akong backup. Tapos meron tayong sufficient emergency fund, merong sufficient na pambayad sa ganito, meron din ganito. Everything is in line. Charis, in line! 'Di ba? Dapat handa ka, hindi yung parang pakshalak. 'Di ba? Huwag tayong kahit sa anong bagay naman, hindi lang sa pag-alis dito sa ospital or pag-buyout ng contract, huwag tayong magpapadala sa ating galit, 'di ba? Huwag tayong basta-basta magdedesisyon, pag-buyout man 'yan, at kung ano man, huwag tayong magpapadala sa ating galit. Dapat relax lang. Hindi tayo makakapag-isip ng maayos kung magpapadala tayo sa ating galit. Diba? Shalak! O siya, sige na, parang inaantok na yung utak ko, mga beshi. Thank you so much. Maraming salamat sa mga magagandang comment na natanggap ko for the past 2 videos about racism na blinag ko. Blinag ko talaga yon kasi gusto kong malaman ninyo, gusto kong maisaulo ninyo or magets nyo na nangyayari talaga itong mga ganitong bagay dito sa Amerika. And sana kapag nagkaroon kayo or just in case naka-encounter kayo ng ganong sitwasyon sa area ninyo pagdating nyo dito sa Amerika ay makapag-desisyon kayo ng mahinahon, makapag-isip kayo ng tama. Tama ba tong gagawin ko? Mali ba tong gagawin ko, 'di ba? Sana ay kung magkaroon kayo ng ganong experience dito ay ma-handle niyo siya ng maayos at hindi yung parang padalos-dalos. Shalak. Sige na, good night na everyone. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood parati ng aking vlog. Thank you so much and God bless. Shalak!